generation in tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's sing to the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, let's sing. You are good. Daniel 2:20-23. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. He changed the time and seasons. He removed kings and set up kings. He gave wisdom unto the wise and knowledge to them that knows understanding. He revealed the deep and secret things. He knows what is in the darkness, and the light dwells with him. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan.
Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako na manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na to, Lord God, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, Lord God. Ngayon pa lang, Panginoong Diyos, sa aming pagsisimula, nais po namin magpasalamat, Panginoong Diyos, dahil Ikaw po yung patuloy na nagbigay ng protection sa amin sa naranasan naming bagyo, Panginoong Diyos, itong mga nakarang araw. Panginoon, salamat dahil patuloy ka nagiging mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong proteksyon, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa lahat ng mga bagay, Panginoong Diyos, na binibigay mo sa amin. Salamat po sa mga pagpapala, Panginoong Diyos. Ngayong umaga, Panginoong Diyos, hayaan mo po, Panginoon, na ibigay po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa iyo. Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang aming mga pagsamba, ang aming pag-awit sa iyo, Panginoong Diyos, at patuloy na ikaw po ang maging sentro sa lahat po ng aming gagawin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong araw na to, Panginoong Diyos, Lord God, at patuloy na itinataas sa iyo ang iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, ang patuloy po namin makasama sa buong araw ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love.
Manalangin po muna tayo ng pagsamba, pagpupuri bago po ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Ama namin sa langit, aming Diyos, aming manglilikha at nagbigay ng buhay sa amin. Sinasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po kahit saan kami naroroon, maging sa aming mga tahanan, ay maaari kaming sumamba sa inyo. Pinagkakaloob po namin sa inyong muli ang aming buong tiwala. Bagamat hindi pa namin kayo nakikita ng mukhaan, sinasamba namin kayo at nagpapasakop kami sa inyong kalooban. Sapagkat alam namin ito po ang mabuti. Kahit po kuminsan hindi namin masyadong nauunawaan ang inyong mga pamamaraan. Ngunit buong puso po kami nagtitiwala bilang kapahayagan ng aming pagpapasakop, ng aming pagsamba. Nagpupuri po kami sapagkat kayo lamang Diyos na nagmahal sa amin ng buong walang hanggan. Hinalay niyo po ang inyong buhay para sa amin. Purihin po kayo ngayong umaga, ngayong araw po na ito, at sa inyo lamang po ang kaluwalhatian at karangalan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lucas Kabanata 15, talata 4 hanggang 10. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ng buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salampin hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak." Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Mapagpalang araw po ng pagbubulay ng salita ng Diyos at purihin po siya sa atin pong patuloy na pagbubulay, pag-aaral. At salamat po sa inyong matyagang pakikibahagi maging po sa araw na ito ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang atin nga pong pinag-aaralan ay nakita natin sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 15, mula po sa 1 hanggang 10. At ito po ay ang kwento po sa mabuting pastol at ang paghahanap sa isang tupang nawawala at sa babaeng nawalan ng isang pirasong pilak mula po doon sa 10 pilak niya. Ang una po natin ditong pagbubulayan ay yung pagkawala. Sinabi ng Panginoong Hesus na meron nga pong 100 tupa, yung pastol, tapos nawawala yung isa. Mahirap pong mawala dito sa mundo. Kung kayo po ay isang tupa, halimbawa, tapos nahiwalay po tayo doon sa 99, ay mahirap po na kalagayan. Nag-iisa ka na sa buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pagkatapos po ay wala kang tagapangalaga, wala yung mabuting pastol, at mari kang mapahamak. Mari po may mga mababangis na hayop, mga leon, mga osong gubat o asong gubat na maring sumila sa atin. At mari din po tayong mahulog sa bangin. Kaya po yung taong nahiwalay sa pastol ay papunta sa kapahamakan.
Ito po ay paglalarawan din ng tao sa ngayon na kung mahiwalay siya sa Diyos na siyang pinakadakilang pastol, ay pwede po tayong mawalan ng pag-asa, pwede po tayong mawalan ng direksyon sa buhay dahil wala pong gumagabay sa atin, at pwede po tayong mapahamak, hindi lamang dito sa buhay na ito, kundi sa walang hanggan. Ito rin po ang paglalarawan doon sa nawawalang pilak. Ang isa pong pilak ay mahalaga, di po ba? Isang perang pilak. Ito ay dapat magagamit sa dapat niyang paggamitan. Ngunit po, kung siya ay mawala, siya ay mawalan ng kabuluhan sa buhay. Kaya po, ang paglalarawan dito, ang isang tao kung mahiwalay sa Diyos, mawala siya ang kanyang buhay, nawawalan ng kahulugan, there's no meaning, there's no purpose in his life. Bagamat maaaring maging abala siya sa maraming bagay dito sa mundo, ngunit hindi pa rin matutupad ang pinakamagandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po ang paglalarawan ng mga nawawalang bagay dito sa mundo at maging kung mawala tayo sa Diyos. Mahirap din po ang mawalan. Maaaring pong tayo nasubukan na nating mawalan sa buhay. At kung meron pong mawala sa buhay po natin, di ba po nalulungkot tayo at hindi po tayo mapalagay. So ito po ay naglalarawan din sa Diyos na dahil nga po nawala yung mga tao ay talaga pong merong kalungkutan, palagay ko po, sa puso ng Diyos, at siya nga po ay naghahanap sa bawat isa sa atin. Hindi po siya titigil para po tayo matagpuan. Yan po ang paglalarawan dito ng Panginoong Hesus sa pastol na naghahanap. Kaya po ang pangalawa po nating pagbubulayan dito ay yung paghahanap. Sinabi nga po ng Panginoong Hesus, di ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala? Ganon din po yung babae, ang sabi rito, hindi ba magsisindi siya ng ilawan, wawalisin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi. So, ganun po talaga. Palagi ko po naranasan natin kung tayo nawalan, hindi tayo mapapalagay at talaga pong hinahanap natin yung anumang bagay na nawala sa atin. Kung ito man po ay halimbawa nawala yung iyong cellphone o nawalan ka ng pera, talaga pong pagsasyagaan mo siyang hahanapin. At ito din po ay naglarawan sa Diyos na kung mawala tayo sa Kanya, talagang hindi po siya titigil hanggat hindi tayo matagpuan. Kaya nga po ang Diyos mula sa kalangitan, siya ay bumaba dito sa lupa upang hanapin at iligtas ang bawat isa sa atin. Nagbigay po ng malaking sakripisyo ang ating Diyos na pinadala niya ang kanyang anak, sinugo niya dito sa lupa upang maghanap ng mga taong nawawala, mga taong nahiwalay sa Kanya. Ang Panginoong Yesus din ay talaga pong handa siyang pumarito sa lupa, gawin ang lahat ng mga paghihirap hanggang sa kamatayan sa krus upang hanapin nga ang bawat isa sa atin. Kaya po, kahit saan tayo naroroon, minsan sa buhay natin, ay nakita natin nandoon ang Diyos at nangungusap sa atin. Ang iba pa nga pong mga tao, pag nagpunta sa abroad, ay doon nila na tatagpuan ang Panginoong Hesus. Dahil nga po kahit saan tayo pumunta, hindi rin tumitigil ang Diyos para sundan tayo, hanapin at bigyan tayo ng paanyaya na bumalik sa Kanya. Kahit na tayo nasa kadiliman, kagaya po dito ng babaeng naghahanap, nagsisindi siya ng ilawan, nililiwanagan niya ang kapaligiran. Kaya maganda po kung maliwanagan tayo ng Diyos. Nililiwanagan niya tayo sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita upang maunawaan natin at malaman natin na tayo'y hinahanap niya, tayo'y hinihintay niya para bumalik sa Kanya. Yan po yung paghahanap na matagpuan natin dito. At muli-ulitin natin, hindi po madali ang maghanap para sa Diyos. Binigay niya ang lahat upang tayo ay matagpuan. Kaya po ang
pangatlo pong mababasa po natin dito sa kwento ay yung pagtatagpo. Sabi po rito na hindi titigil yung mabuting pastol hanggat hindi niya makita at matagpuan yung kanyang hinahanap. Hindi siya magpapatuloy po siya, sabi rito, hanggang matagpuan niya yung kanyang hinahanap. Ganoon din po yung babae, sabi po na patuloy siyang maghanap hanggang sa matagpuan niya tayo. Kaya po ang Diyos, talaga pong nagbibigay siya ng panahon para tayo matagpuan. At salamat po na minsan tayo po ay natagpuan. Ang kaibahan po dito doon sa hinahanap na tupa, pag ang tupa ay natagpuan, gaya po ng sinabi dito, pwede po siyang kunin at pasanin kahit saan man siya naroroon. Pinapasan po siya. Ang posible pong paglalarawan nito ay halos hindi na siya makalakad, hinang-hina po siya, kaya po ang mabuting pastol ay pinapasan siya sa kanyang balikat. So ganoon din po minsan mga tao o tayo, minsan sa ating pagkawala sa Diyos bago niya tayo matagpuan o pag natagpuan niya na tayo, nandoon yung ating kapaguran, nandoon yung nanghihina na tayo. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus na, halika kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ngayon pong araw na ito, kung kayo po ay napapagod, marami kayong mga kabalisahan, hindi nyo po alam kung saan kayo pupunta. Alam nyo pong kayo ay walang direksyon sa buhay. Nandito po ang Panginoong Yesus. Nandyan lang po siya at inaanyayahan niya tayo at pwede niya tayong ilagay sa kanyang balikat, pasanin at ibalik sa Diyos kahit po sa araw na ito kung magbabalik loob tayo sa Kanya. Ang kaibahan lang po natin, meron tayong sariling pasya. Kung kahit na tayo natagpuan na, kumakatok na ang Diyos sa bawat buhay natin, ngunit kung ayaw talaga po natin sa natanggapin ang Kanyang paghahanap at muling pag-aalaga sa atin, ay wala pong mangyayari kasi po meron tayong sariling pasya. Hindi kagaya po ng tupa at ng pilak o salaping pilak na wala silang pasya. Kaya po sa araw na ito, nararapat lamang na magpasya tayo. Ang Diyos ay hindi malayo. Nasa tabi na natin siya. Nangungusap siya sa atin sa maraming mga paraan. At panahon na para po tayo magbabalik loob sa Diyos. Kaya nga po, posible, pinapayagan niya po yung pandemic pa na magpatuloy upang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. At marami po din tayong nakikita sa ngayon na talagang nagbabalik loob sa Diyos. Tumatawag sila sa Panginoon, nananalangin. Minsan nga po punta ako sa isang drugstore at bagamat oras na hindi pa kami pinapasok kasi sabi po nung guard ay nananalangin pa yung mga empleyado sa loob. So, bihira po mangyari yon na ngayon, marami po mga nagpipray, tumatawag talaga sa Diyos dahil po sa mga pangyayari. At nga po isa tayo sa talagang hindi lamang lumapit sa Diyos, kundi magbigay ng panahon sa Kanya at lumago pa sa ating pananampalataya. Sa panghuli po, makita natin dito sa kwento na pagkatapos na matagpuan yung nawawalang tupa, na kahit siya ay nag-iisa, ay napakahalaga sa Diyos na talagang hinanap niya mula po doon sa 99, iniwan muna niya doon sa tamang kalagayan at hinanap niya. Ganon din po yung salaping pilak, kahit isa na lang ay talagang napakahalaga doon sa babae at hinanap din niya. Kaya po talagang pinapahayag dito na napakahalaga sa Diyos, sa paglalarawan, napakahalaga sa Diyos. Kahit isa, kahit tayo lamang nakala natin kuminsan wala na tayong halaga, wala tayong silbi. Ngunit sa Diyos, we are always important. Napakahalaga tayo sa Kanya at hahanapin niya tayo. At sabi po sa kasaysayan, kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. At pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala.
At ganoon din po ang sinasabi dito na kapag nakita na ng babae yung pilak na kanyang hinahanap o salaping pilak, ay pupunta siya sa kanyang kapitbahay at sasabihin niya ang napakagandang kwento na ito, na sasabihin niya pong nakita na niya ang hinahanap niyang pilak at ganoon ang kanilang kagalakan. At totoo po naman yun, anumang bagay na nawala sa atin, pag nakita natin, talagang hindi naman tayo nalulungkot, talagang masaya po tayo. At ito po ay naglalarawan din sa Diyos na ang sinumang tao na magbabalik loob sa Kanya, mga taong nawawala. Sabi po ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Sabi rin po doon sa babaeng nakakita ng pilak, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. So, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kanilang kasalanan. Kaya po, meron pong pagdiriwang maging po sa kalangitan kahit isa lamang po na makasalanan na magbabalik loob sa Diyos. Yan po ay pinapahayag po dito sa ating binabasang kasaysayan na kwento ng Panginoong Jesus. Sa isa pong bahagi, kung pagbubulayan pa nating mabuti, masasabi nga nating twice owned o 2 beses nang napa sa Kanya yung tupa at yung pilak. Kasi kung nawala na po, parang hindi na sa iyo, di po ba? Ngunit yung pastol o yung pilak, talaga po ang may-ari noon ay yung pastol na nag-aalaga at yung babaeng naghahanap. Kanila talaga yon. Kaya lang po nawala na sa kanila. Ngunit nung nahanap nila at natagpuan ay parang pangalawang beses na nila itong napasa kanila. So sa bandang pag-iisip po natin, ganun din po ang Diyos. Talaga pong tayo ay sa Kanya. Mula pa sa simula, bago pa nga nilikha ang mundo, plinano ng Diyos na tayo ay mapa sa Kanya. Siyang lumikha sa atin, nilikha niya tayo sa Kanyang larawan, siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya nararapat lamang na ang buhay natin ay para sa Diyos. We are created by God and for God, sabi nga po. At totoo po ito na tayo ay para sa Kanya. Ngunit tayo ay nawala. Sabihin natin, paano tayo nawala? Nung tayo nagkasala, nahiwalay po tayo sa Diyos. Nung tayo po ay nawala ng direksyon, nawala ng kahulugan yung buhay natin. Nung di natin alam kung saan tayo pupunta. Nung nagkaroon po tayo ng takot at tayo papunta sa walang hanggang kapahamakan, ay hinanap tayo ng Diyos. At nung tayo ngayon nakita niya, tayo napasa Kanya uli. Hindi naman niya tayo hinanap, tinubos niya tayo ng Kanyang banal na dugo. Binayaran niya tayo ng Kanyang sariling buhay. At ganon tayo kahalaga sa Diyos. Magkagayon, tayo po ay twice owned by God. No? Sa pamagitan ng pagkalikha niya sa atin at sa pagliligtas, paghahanap at pagliligtas niya sa atin nung tayo ay Kanyang natagpuan. Kaya po nararapat lamang na hindi na tayo aalis sa Diyos. Mas nakakalungkot po sa Diyos kung ang isang tao ay matagpuan niya tapos muli na namang aalis. Hindi po siya nakakabuti. Kaya po tayo ngayon na nasa Diyos ay i-commit natin, italaga natin yung ating buhay na hindi na tayo lalayo sa ating mabuting pastol. Magpapatuloy po tayo na kasama niya sa lahat ng ating mga gagawin sa buhay sa araw-araw. Magtitiwala tayo sa Diyos kahit na kuminsan dumaraan tayo sa kalungkutan, maaaring dumaraan tayo sa panganib, maaaring pong hindi natin naintindihan ng mga bagay na nangyayari. Ngunit hindi na po tayo aalis sa pangangalaga ng ating mabuting pastol. At alam po natin na mas na alam niya ang mabuti at tayo ay Kanyang sasamahan. Naalala ko nga po yung kwento ng footprints in the sand na yung isang tao natutuwa siya kasi doon sa paglakad nila sa buhanginan sa tabing dagat. Nakikita niya na 4 yung mga yapak
Bagamat hindi niya nakikita yung Diyos, yung mabuting pastol, sabi niya, salamat na laging kasama niya ako. Nung isang araw, nung siya ay napapagod, nung siya ay nalulungkot, nung hindi niya alam ang kanyang gagawin, nakita niya na sa paglalakad niya doon sa tabi ng daan ay dalawang bakas na lang nakikita niya. Yung sa kanya, dalawang bakas na lang. Sabi niya, bakit ganoon? Kung kailan ko kailangan ng Diyos, saka siya wala. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, anak, ang bakas na kita mo ay sa akin pa rin. Kaya mo na hindi nakikita ang iyong bakas kasi kinakalong na kita. So ganoon po kung minsan sa Diyos, hindi man natin siya nakikita, hindi man natin nalalaman, ngunit alam po natin na dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin at binigay niya yung buhay niya para sa atin upang tayo muling mapa sa Kanya. Alam na po natin na hindi niya tayo pababayaan magpakailanman. Kaya magpatuloy po tayo sa Diyos. Sabihin natin gaya ng awit na I was once lost but now I'm found. At talaga pong magpapatuloy tayo sa walang hanggan. Purihin po ating dakilang pastol na naging isang kordero din ng Diyos para sa ikatutubos ng ating kasalanan. Pagpalain po muli tayo ng Diyos sa ating pinagbulayan at nawa po ito maging bahagi din ng ating mga buhay. God bless po. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I placed in your hands, God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. My whole life I placed in your hands, God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Yes, Lord, in my life be lifted high. In my life be lifted high. In my world be lifted high. In my love be lifted high.
Mga pinapahalagahan, core values. Sa ating pagpapatuloy na pananampalataya at paglago, ay huwag po nating kakalimutan ang mga sumusunod na pinahahalagahan. Una, maparangalan ang Diyos, to glorify God. Unang Korinto 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Pangalawa, maging katulad ni Kristo sa pamumuhay at paglilingkod, to conform to the image of Christ. Roma 8 verse 29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ikatlo, ang gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao, to make disciples for Christ. Mateo 28 verses 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Magkaroon po tayo ng huling panalangin bago po tayo magtapos sa ating pagsamba at tanggapin din po natin ang blessing ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, aming Diyos at aming Panginoon, muli tanggapin niyo po ang aming naialay na pagsamba sa inyo. Sa pangunguna po ng Praise and Worship Team, naalay po namin ang aming mga awitin sa inyo ngayong umaga. Naalay po namin ang pagbubulay namin ng inyong mga banal na salita at ang pagnanais po namin na magpasakop sa inyo sa lahat ng panahon. Maging sa panahon na halos mahirap naming maintindihan ang inyong kalooban, inialay po namin to sa inyo bilang pagpapasakop sa inyong kalooban. Kami po ay nagpupuri sa inyo sapagkat kayo napakabuti sa amin. Kayo ang naghanap sa amin. Kayo po ang nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa at panibagong buhay. Salamat po na kasama namin kayo sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. At ngayon po, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Peace be with you, dear brothers and sisters, and may God the Father and the Lord Jesus Christ give you love with faithfulness. May God's grace be eternally upon all who love our Lord Jesus Christ. Naway pagkaloob ng Diyos, Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw o walang hanggan sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain niya tayo ngayon at habang tayo nabubuhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Jesus, oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be revealed. Say! Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. 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 God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be revealed.
Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be real.